Bakit wala dito? Hindi siya transparent. Guys, sa panahon ni Duterte hindi transparent ang budget, 'no? Sandali, tingnan pa natin, tingnan natin. Okey, dito tayo sa 'yan, okey. Ito. 'Yan, okey guys, 'no? So, tingnan niyo, ito 2022 2020, 'yan. Si Duterte pa dito, Duterte ang, pangulo ng Pilipinas, 'yan. So, si Pulong Duterte meron siyang 52 billion. Una, first district only. Take note, first district only, 52 billion ni Pulong Duterte. First district only. Napakaliit niyan mga kaibigan, first district lang. 52 billion Pulong Duterte. So, eto po yung sinasabi ni Enrile, ni ni Tito Sotto 'no, na yung eto daw, budget ni Pulong Duterte ay parang budget na daw ng ahensya ng gobyerno. So, tingnan natin guys, magkano ba ang budget ng Department of Environment and Natural Resources? So, ang budget po ng Department of Environment and Natural Resources ay tumataginting na 22.9 billion only. So, mas malaki pa ang budget ni Pulong Duterte sa First District of Davao. My God! Isang distrito lang nakakuha ng 52 billion. Samantalang ang budget ng Department of Environment and Natural Resources for 1 year ay 22.9 billion lang. Okay. Judiciary. Ito naman, judiciary, magkano ang budget ng judiciary noong 2020? 39.5 billion only. My God! Mas malaki pa rin ang budget ni Pulong Duterte. Ha? Oh. Grabe mga kaibigan, 'no? Napaka-corrupt talaga. Sobra, sobrang korapsyon. Grabe mga kaibigan, 'no? Eh, hmm, grabe. Eto, tingnan natin, ah, grabe mas pa rin ang Department of Agriculture budget 49.7 billion. Samantalang 52 billion ang budget ni Pulong Duterte. First district lang ng Davao City. Grabe 'di ba? Grabe, grabe, 'no? Grabe talaga mga kaibigan ang korapsyon. Kaya sabi ni Tito Sotto, hindi daw niya ma-absorb paanong ang first district lang daw ng Davao City nakakuha ng 52 billion, hindi daw niya ma-absorb kahit anong gawin niya. Kung titingnan mo sa 52 billion dapat 'yan napakayaman na ng Davao. Dapat wala ka ng makikitang squatter. Eh, my God, ang squatter ng Davao City napakarami.
Tingnan niyo nga lang yung pinakita ko sa vlog, 4 kilometers, puro squatters. Isang area lang 'yan, isang area lang 'yan. Eh, marami pang squatters sa Davao City. Ang ginawa nila nung mga namamahala sa Davao, mga mayor, 'yan sina Baste, si Duterte, anong ginawa nila? Hinarangan nila ng napakalaking wall, hindi kita yung mga squatters. My God, may napakataas na wall doon mga kaibigan, hindi kita na napakaraming squatters, 4 kilometers squatter area. Isang area lang 'yun, hindi pa pinakita yung ibang area sa Davao City na napakarami ding squatters. Sa 52 billion ni Pulong Duterte dapat ang yaman-yaman na ng Davao City. Dapat wala ka na makikitang squatter diyan. Dapat talagang ano na 'yan, super, high-tech na 'yan. Pero bakit ang daming naghihirap? Super dami ng naghihirap sa Davao City, napakahirap ng siyudad na 'yan. Ang pinakita lang nila mga kaibigan, yung pasad ng Davao na napakaganda, parang marangya, parang high-tech. But the reality mga kaibigan, ang daming mahihirap, ang daming squatters. Alam niyo isang napakalaking ebidensya na ang daming mahihirap sa Davao City? Nung Pasko na namigay si Sara Duterte, ano yung binigay, sabi nung mga taga Davaoenyo na nagchika, 3 sardinas, 3 kilong bigas, tapos parang may isang corned beef, may ₱150. Yun daw ang binigay. Biruin niyo mga kaibigan, 3:00 pa lang daw, 4:00 nakapila na yung mga tao. Yung iba daw doon na natulog, may kargang bata, may iba may mga senior. Ang haba ng pila para lang sa 3 pirasong sardinas, 3 kilong bigas, isang corned beef, ₱150. Para lang dun, itataya mo yung sarili mo na nandoon ka na, may dalang bata, yung iba mga matatanda, pipila para lang doon. My God! Yan ang malaking ebidensya na ang daming naghihirap sa Davao City. Dahil kung hindi sila naghihirap mga kaibigan, hindi nila pagtiyatiyagaan na pumila, 2 araw, nandoon na nga daw yung iba. Yung iba doon na daw natulog. Ang haba ng pila para lang sa ₱150 sa 3 kilo ng bigas, sa 3 lata ng sardinas, isang corned beef. Para lang doon, itataya mo pumila ka? My God! Sabi ko nga sa inyo, kung ako, ibabalik ko sa kanila, ibabato ko pa sa kanila yan. Inyo na yan, hindi ko kailangan yan. Dahil kaya kong bumili ng 3 kilong bigas, 3 latang sardinas, kaya kong bumili ng isang corned beef at may pera pa ako. Hindi ko kakailanganin yan. Pero ang taga Davao, nagtitiis sila mga kaibigan. Nakita niyo naman siguro ang haba ng pila. Nagtitiis sila. Yan ay isang malaking ebidensya na majority of the Davaoenos are poor. Majority ng mga taga Davao ay mahihirap, mga poor. Kaya po sila nagtiyatiyaga sa pagpila. Nagtiyatiyaga sila na pumila para lang sa kaunting barya na makukuha nila sa mga Duterte. Yan yun mga kaibigan. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya talaga. Kaya anong ginagawa ng mga taga Davao? Pumupunta sa Maynila. May mga kasama nga akong vloggers taga Davao City. Ako taga Mindanao ako pero hindi ako sa Davao. May mga kasama akong vloggers taga Davao City. Anong sabi ng kasama kong vloggers? Ay, Admin Rich, marami naman talagang diyan Hindi na yan sikreto, marami naman talagang squatter diyan. Tinatakpan daw malaking parang wall para hindi makita ang squatters. Hindi nila tinatanggal ang squatters. Gustong-gusto nila ng squatters. Remember yung sinabi sa bibig ni Sara Duterte? Napakarami daw mga tao sa Mindanao. Napakarami daw ang hirap, sobrang ang hirap daw. Hindi daw inaalis sa kahirapan kasi ginagamit sa eleksyon. Galing sa bibig niya, yung kanyang sinasabi, malamang
siya din ang gumagawa. Sila ang gumagawa, mga Duterte. Kaya nga niya alam, na gano'n ang kalakaran kasi ginagawa nila. Gano'n 'yun, eh. Bakit niya alam? Eh, ginagawa nila, eh. Dahil kung hindi nila ginagawa, bakit andiyan pa rin ang mga squatters? Ilang dekada na silang namumuno sa Davao City. 1987 mayor na si Digong, nagpapalit-palitan na lang sila ng mga anak niya. Pero hanggang ngayon, grabe ang squatter ng Davao City. Pero mababawasan na kasi ang Pangulo natin nagpagawa ng high-rise condominium type. High-rise condominium type para sa kanyang housing. Nagpagawa ang Pangulo natin sa Davao City. Kaya mababawasan na rin ang mga squatters sa Davao. Kung hindi pa tayo nagkaroon talaga ng Pangulong Bongbong Marcos, aba, wala. Ang daming squatter sa Davao. Eto mga kaibigan, real talk tayo, Kaya nga ang daming Davaoenyo pumupunta sa Manila. Oh, dito naghahanap ng trabaho. Kasi wala, ang hirap ng buhay, Ang daming Davaoenyo pumupunta sa abroad, nagdi-DH. Ang hirap kasi ng buhay. Real talk lang tayo dito. Ang hirap ng buhay sa Davao City. Kung mayaman ang Davao City, hindi na pupunta dito ang mga taga Davao para magtrabaho. Real talk tayo dito, walang personalan, walang paninira. Real talk ito. Nakita niyo nga yung babae na nag-viral na kasama yung AFAM na may ginagawang malaswa. Taga Davao yun. Oh, kita niyo, di ba? Oh, taga Davao City. So kaya wala pong maipagmamalaki ang mga Duterte. Kaya nga nakakatawa si Sara na nagsasabi pa siya na ayaw daw niya mag-advise. Hello, hindi mo kailangan mag-advise. Hindi namin tatanggapin ang advice mo dahil wala ka namang masasabing maganda, Sarili mo nga hindi mo ma-advise. Sarili mo nga hindi mo alam na mali ang ginagawa mo. Yung pag-decrete mo sa Pangulo natin, kay F. Elisa, kay Speaker. Hindi mo ba alam na yan ay masama? Sarili mo nga, hindi mo nga mapigilan, nagme-meltdown ka. Bakit hindi mo i-advise ang sarili mo? Huwag ka mag-a-advise sa Pangulo natin dahil ang Pangulo natin ay nasa matinong pag-iisip. Ikaw, kailangan mo ng advisor, magpa-mental ka. Magpa-mental ka. Kasi mukhang kailangan mo na talaga ng doktor, no? Para dyan sa iyong mental health. Yan ang katotohanan. Magpa-mental ka. Hindi ka kailangan ng Pilipinas. Sanay na kami na walang vice-presidente. Sanay na kami na ang vice-presidente ay nag-world tour, pumupunta sa iba-ibang bansa para siraan ang Pangulo at siraan ang gobyerno. Sanay na kami ng vice-presidente ay nababaliw at walang alam kundi manira sa ating Pangulo. Sanay na kami na walang vice-presidente. Hindi ka namin kailangan. Ang nakakalungkot lang, pinapasweldo ka namin, pasweldo ka ng taong bayan, pero naiisahan mo kami. Dahil pinapasweldo ka namin, wala kang man trabaho. My God! Kaya ito masasabi ko huwag ka na umuwi ng Pilipinas. Yan na lang gawin mo, no? Buong panunungkulan mo. Pumunta ka sa iba-ibang bansa, mangampanya ka na. Kasi yung ginagawa niya nangangampanya siya. Napakaaga niyang nangangampanya. Habang ang Pangulo natin ay talagang nag-iisip, gumagawa, paano susolusyonan ang mga kahirapan, ang mga flood control ang mga goals, itong mga problema sa Pilipinas. Habang ang Pangulo natin ay busy sa pagtatrabaho, siya naman busy siya sa kaiisip kung paano niya pababagsakin ang Pangulo. 'Di ba? Busy siya sa pag-iisip kung paano mapapatalsik ang Pangulo para siya na ang maupo sa pwesto. Busy sa paninira ang Vice Presidente. Busy talaga sa paninira
ang Inday Lustay, mga kaibigan, 'no? So, 'yan po guys ang katotohanan. Galit na galit siya kasi hindi siya pinapansin ng pangulo. Banat siya ng banat, nagmumukha na siyang tanga sa kakabanat niya, hindi siya pinapansin ng pangulo. Nagmumukha na siyang bugok at tanga sa kakasalita ng mga kung ano-anong mga masasakit na salita sa pangulo natin. Pero hindi siya man lang binigyan kahit isang minuto man lang, hindi man lang siya sinagot ng ating pangulo. Kaya lalo siyang galit na galit sa pangulo natin dahil hindi siya pinapatulan. Grabe! Siguro sa isip-isip niya, ano ba ako sa paningin ni BBM? Ako ba ay isang tae lamang? Siguro sinasabi niya sa sarili niya, tae lang ba ako para hindi ako bigyan ng sin ni PBBM? Malamang nasasabi niya yan sa sarili niya. Nagtataka siya sa sarili niya bakit hindi siya pinapansin ng pangulo. Ang dami na niyang binato ng mga masasamang salita, masasakit na salita, mga banat, ang dami na niyang ginawa para ang pangulo natin ay i-trigger at magalit. Pero hindi niya talaga nagagalit. Hindi niya magawang magtagumpay na galitin ang ating pangulo dahil ang pangulo natin ay isang pangulo na sobrang haba ng kanyang pisi sa pagpapasensya. Dahil ang pangulo natin ay talagang pasensyoso, napakatalino, maunawain, broad-minded. Alam niya na ang mga bugok at ang mga baliw ay hindi na dapat pinapatulan. Alam ng pangulo natin 'yan, na kapag bugok, baliw ay hindi na dapat patulan. Dahil ang pumapatol sa baliw ay mas lalo pang baliw. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman galit na galit si Sara Duterte at lalo pa niyang ginagalingan ng paninira sa ating Pangulo at sa ating gobyerno sa iba-ibang bansa na kanyang pinupuntahan. Ibinabagsak niya ang ating turismo, ibinabagsak niya ang Pilipinas at kanyang itinataas ang China. Ang China daw, yung tulay daw ng China, yun daw ang turismo, yun daw ang pang-tourist. Samantalang ang San Juanico Bridge daw, hindi daw pang-tourist. Naiirita daw siya kapag naririnig niya na pang-tourist ang San Juanico Bridge. Ganyan siya sa paninira niya sa ating Pangulo. Lahat ginagawa niya para masira ang ating Pangulo at ang Pilipinas. Ang sabi pa niya, mga kaibigan, ang dami na daw niyang narating, iba-iba daw mga bansa. Wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. Ang sabi niya nung nasa Korea siya, sabi niya, habang siya ay nagsasalita doon sa Filipino community, ang sabi niya, nakapunta na ako sa Netherlands, pumunta kami sa Australia, pumunta kami sa Qatar, sa ganito, ganyan, ang dami niyang binanggit. At dito sa inyo, South Korea, nakita daw niya wala daw sa kalingkingan, minustra pa talaga, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. My God! Vice Presidente ka, pupunta ka lang sa ibang bansa para ang purpose mo ay sirain ang Pilipinas at iangat ang iba-ibang mga bansa. Sirain ang Pangulo, sirain ang gobyerno at iangat ang China. Sabi niya, yun yung tulay sa China, binanggit niya yung tulay. Yan ang tourist, yan ang pang-tourist. Ba maganda? Grabe mga kaibigan, utak anay, anay. Kaya nga sabi ko mga kaibigan ko, matuturing natin na siya ay talagang anay, no? Anay talaga, grabe. Siya po ay isang anay. Yan. Daniel, sabi ni Daniel, nagagalit yung mga kulto sa'yo. Ay naku Daniel, hayaan mo sila no? Yang mga kulto na yan, ganyan talaga sila, no? Magagalit talaga yan, pero wala akong pakialam sa kanila. No hold bars tayo. Wala ditong sugar coating, no? Tayo ay magsasabi ng katotohanan, no? Yan. Ang pamintuan, push mo yan, ate. Yan.
Pu-push po natin 'to 'no, Ana Pantuan. And Sunny Arnia, good afternoon Admin Rich, good afternoon din po sa inyo. 'Yan. Ah, sino pa? Ah, 'Yan sabi ni Family Daniel, nagagalit yung mga kulto sa'yo. Opo, nagagalit talaga 'no, galit na galit sila. Hmm, 'Yan. Grabe 'di ba? 'Yan. Ah, ano pa ba? 'Yan, okey. Sabi naman ni sabi naman ni ano, hmm, ba 'to? Ah, ano 'to? Mon hmm, sabi ni ano, Estrella Thomas. Estrella Thomas, "Nice mom." Okey. Ah, 'Yan. Opo, marami po talaga akong ano, viewers sa mga DBS. Marami po talaga, 'no? Kasi sila po ay galit na galit sa akin 'no, at ako po ay kanilang inaabangan. "Taga saan ka 'te?" Originally from Mindanao 'no, Mindanao po tayo, pero ayaw natin sa Duterte. Dati, sumusuporta kami sa Duterte dahil, sinabi ng pangulo 'no, ni PBBM, sinabi noon ni PBBM, sinabi ni Imee, inendorso si Duterte, so sinusuportahan namin 'no. Pero mula nung tinira na ni Duterte si PBBM at, mula nung, kanilang palaging inaalipusta 'no, inaapi yung ating pangulo, ay pumalas na rin po ako sa Uniteam 'no. Pumalas po ako sa Uniteam, October 2024. Actually, isa po ako sa matagal kumalas, eh, kasi naniniwala pa ako kay, Sara Duterte na hindi siya traidor 'no. Naniniwala pa ako noon na iba siya sa tatay niya at sa pamilya niya. Pero later on na-realize ko lalo na nung pinasabog na yung mga ano 'no, ng mga DDS vloggers na nag-Marcos, sinabi nila, pinasabog nila, na-confirm na si Sara Duterte ay sumusuporta 'no, sa pagpapabagsak sa ating pangulo. Sa panahon pala ng kasagsagan ng Maisog Rally, ito palang si VP Sara ay siya pala yung nagbibigay ng mga tarpaulin, BBM resign. Habang siya ang ginagawa ng pangulo natin na tagapangalaga ng bansa kapag wala ang pangulo natin 'no, tagapangalaga siya ng bansa, pinagkakatiwalaan siya ng pangulo natin, habang nakangiti siya kaharap ang pangulo natin, habang maayos ang pangulo natin na nakikisalamuha sa kanya at buong tiwala sa kanya, ay kanya na palang sinasaksak patalikod. So, nung nalaman ko yun mga guys 'no, ay kumalas na rin ako sa Uniteam. October 2024. Kung makikita niyo dati kapag ako'y meron po akong malaking tarpaulin sa likuran. Ang laki ng mukha ni Sara Duterte tapos si PBBM 'no, kasi ako'y sumusuporta sa Uniteam. Pero magmula nung nalaman ko na traidor pala ito 'no, si Sara Duterte pala isang traidor at hindi pala siya nalalayo sa ugali ng kanyang tatay at masahol pa pala. So simula no'n ako po ay, kumalas na sa Uniteam. Kasi hindi ko matatagalan na, magsuporta sa isang traidor na tao, na nakangiti sa harapan, ginagawa pa siyang ano, caretaker ng bansa natin, pagkatapos sinasaksak na pala niya sa likod ang ating pangulo, 'no? So kami po solid 'no, from Mindanao, solid Marcos from Mindanao, mga kaibigan 'no. Solid Marcos po, ang Mindanao po, solid Marcos po kami 'no.
Yan, okey. Hmm. Yun po mga kaibigan 'no? Yes po, from Mindanao po tayo. Mm. At marami po 'no, taga Mindanao, mga kaibigan ko, Davao City mismo. Ang sabi po nila ayaw ayaw na nila sa Duterte, pero tahimik sila at wala daw silang magagawa dahil sila daw ay itsu-tsugi 'no. So, tahimik lang sila, hindi sila puwedeng bumatikos dahil kapag bumatikos ka, tsugi ka 'no. So, yun po ang, sinasabi ng aking mga kaibigan 'no, from Davao City. Hmm. So, kung titingnan natin, 3 taon na si VP Sara Duterte pero wala po siyang nagawa, wala po siyang ambag 'no. Walang ambag si VP Sara Duterte para sa ating bansa 'no. Yung sinasabi niyang tambaloslos, ang dami pong ambag sa gobyerno, ang daming ambag. Biro mo mga kaibigan na nagkaroon tayo ng ₱20 na bigas, 'no, para sa mga seniors, PWD, para sa mga minimum wage earners, nagkaroon tayo ng ₱20 na bigas dahil sa, pagsuporta ni Speaker Martin Romualdez sa ating pangulo para magkaroon ng ₱20 na bigas. Pero si Sara wala siyang ambag dun, walang ambag si Sara. Ang ambag ni Sara paninira sa gobyerno, 'di ba? Yung, zero billing, oh, guys, yan din, sinuportahan ni Speaker Martin Romualdez kaya ngayon, zero billing lahat ng mga DOH hospitals. Sa panahon ni Duterte wala yan, ngayon lang po nagkaroon ng ganyan 'no, talagang zero billing, talagang zero, wala kang babayaran 'no. Sa panahon ni Duterte kahit COVID-19 walang ganyan 'no, grabe. So, ang dami pong ambag mga kaibigan 'no, ang daming ambag ng Marcos administration, napakadami at ang ganda na po 'no ng ekonomiya natin, talagang kita niyo nga mga kaibigan mga liblib na lugar, Tawi-Tawi, Sulu, nagkaroon ng meron ng mga electric at tuwang-tuwa yung mga estudyante natin, meron pa silang free wifi at talaga namang pinaganda ang edukasyon ng ating bansa 'no mga kaibigan. Panahon ni Digong nagawa ba niya yan? Hindi, hindi nagawa ni Digong yan kasi nag-focus lang siya sa war on drugs na sila-sila lang naman din ang nakinabang at pinagtsu-tsugi ang mga Pilipino, 'di ba? Yan po ang katotohanan. Alam niyo masakit talaga ang katotohanan 'no, pero yan ang totoo, 'di ba? Masakit ang katotohanan, pero yan talaga ang totoo 'no? So, wala po tayong magagawa, yan po ang katotohanan. Hmm. Lina Mixed Vlog, good afternoon po ma'am. Good afternoon din po sa inyo. Ruiski Alegre, more power po ma'am. Same with you 'no, more power. Ah, okey. Okey. Hmm. Uy, si Mami Peng, nandito pa si Mami Peng. Solid waste. Yan, si Mami Peng, nandito siya. Maraming salamat sa pag-drop by, Mami Peng. Yan, salamat po. Yan, yan. So, mga kaibigan 'no, ang daming, nagagawa ngayon ng, administrasyon nito. Hindi katulad nung last administration na, sasabihin tatapusin ang korapsyon, ang, kriminalidad, ang droga, 3 to 6 months, pagkatapos anong nangyari? Wala. Ma'am Peng, kinig lang. Ay, salamat Mami Peng. Naku, kanina pa dito nanggagalaiti ang mga DDS 'no, at ako talaga ay kanilang, dinudumog sa comment section. Pero wala naman akong pakialam sa kanila, dahil ako nagla-live ako dito para expose ang katotohanan, kaya wala akong pakialam sa kanila 'no.
Masakit talaga, ang katotohanan ay masakit pero kailangan natin itong, ilabas 'no? Ang sabi naman ni, Lovenia Bonger, screenshot niyo na ang mukha na 'to. Ay my goodness, hindi niyo na kailangang screenshot dahil yung mukha ko ay talagang nakahambalang sa lahat ng social media. Sa TikTok, aba, yung mukha ko ay daan ng daan sa mga newsfeed. Sa Facebook gano'n din, kahit saan nandun yung mukha ko sa social media. At yung mga video ko ay nagkalat dahil kinukuha din ng ibang mga tao at pino-post at shine-share at yung iba nire-repost. So hindi niyo na kailangang screenshot dahil nandito ako, admin rich 'no, andito lahat ng mga social media. So, andiyan mag-subscribe na lang kayo sa akin ha, paki-subscribe at paki-tap na rin yung notification bell. I-tap niyo yung all para lahat 'no, kapag ako ay nagla-live nakikita niyo at kayo'y makakapanood 'no, at paki-share niyo na rin sa inyong mga kaibigan para mapanood din nila yung ating vlog, okey? Ang sabi naman ni Bengbang, "Report." Eh, di mag-report ka. Tingnan natin, mag-report ka. Nung hindi pa ako nire-report, eh, ang dami ng report, eh. Kung titingnan natin mga mahigit 1,000,000 na, report kayo ng report hanggang ngayon nandito ako. Kasi mga bugok kasi kayo at mga tanga. Bakit? Alam niyo ba, etong YouTube, pinapangalagaan ng YouTube ang kanyang mga content creator at hindi ito katulad sa Facebook na napakabilis mong mawala o matanggal. Dito sa YouTube hangga't hindi ka lumalabag sa community guidelines katulad ng pagpo-post ng mga about terrorism, about, illegal na mga gawain. Alam niyo yung mga gano'n-gano'n, hangga't hindi ka naggaganon 'no, gumagawa ng mga ganyan, pati yung mga pag-aabuso sa mga bata, hangga't hindi ka gumagawa ng mga ganyan at naggagawa ng mga ganyang content na pinapakita mong mga ganyan, aba hindi ka naman matatanggal sa YouTube. Dahil protected po ang mga content creator. Dahil ang tawag nila sa amin ay business partner, dahil sila po ay kumikita sa amin 'no. Kaya mag-report lang kayo hanggang gusto niyo mag-report, mga bugok 'no. Mag-report lang kayo mga bugok 'no. Anong topic? Ang topic po natin 'no, nahuli po kayo magtu-2 hours na, eh. So ang topic po natin kanina tungkol po dun sa kaipalan 'no, ni Sara Duterte, ni Baste, ni Pulong. Dahil sa kanilang pagiging epal, sila ay maiimbestigahan. At tungkol din po dito sa, pagcha-challenge kay Mayor Magalong na labas ng pangalan at maglatag ng ebidensya at huwag lahatin ng mga kongresista dahil maraming mga kongresista na matitino 'no. So, mga kaibigan, tingnan ba natin ano pa yung mga balita dito. Hmm, kasi natakal na natin yung ating mga ano, eh, ating mga, ah, issue 'no, na mga topic natin, na-tackle na natin. So, titingin tayo ng, mga balita 'no, okey. Kung ano ba ang mga balita dito, 'yan. So, eto, mhm, ano yun? Ano yun? Okey. So 47 minutes mga kaibigan. Filipinos exposing the luxurious lifestyles of children